Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganitong, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Isang tulog na lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kapit lang. Meron ba ditong ang pangalan ay Juan? Mayroon ba ditong ang pangalan ay Juan? Taas nga ang kamay. Yung pangalan Juan. Kasi sa araw na ito ay ating narinig na ang pagsilang ni Juan Bautista at ang kanya pong pagtutuli o pagbibigay ng pangalan. Kung maalala ninyo, nung ika-4 na araw, ipinahayag ng anghel kay Zacarias na siya at si Elizabeth ay magkakaanak na. At makalipas ang 9 na buwan din ng kanyang pananahimik dahil sa kanyang kakulangan ng pananalig at pagtitiwala, kaya hindi siya nakapagsalita. Pero ngayong ipinanganak na ang kanyang anak at oras na para ibigay ang pangalan, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay Juan. Ang ibig sabihin ng pangalang Juan, ang Diyos ay mapagpala. At talagang ito ay magpapaalala kay Zacarias, kay Elizabeth, na sila ay pinagpala ng Diyos. Ba't may pangalang Juan dito? Juana? Kayo si Juana? Sige nga po, Juana. Ano pa bang pangalan ng Zacarias? May Zacarias ba dito? Sakari. Gusto niyo sosyal. Sakari. Wala din? Elizabeth. Elizabeth. Wala din? Siguro marami. Demonyita. Meron ba demonyita? Yan, mga ganyan na ang pangalan.
na binibigay, di ba? Pangalan. Kuya, anong pangalan mo? Baste. Baste. Baste? Baste. Ano yung totoong pangalan? Daniel Junior Hoy Jabahjan. Ang linaw, di ba? Korean. Yeah. Alam mo ba kung tatayo ka nga, tayo ng konti, ha? Huwag kang mahiya, ha? Alam mo ba kung bakit yun yung pangalan? Hindi ko na naintindi. Anong pangalan? Daniel Junior Hoy Jabahjan. Daniel Junior Sebastian. Sebastian yung apelido o pangalan? Apelido yung Sebastian, kaya ang naging palayaw mo ay Baste. Baste, no? Daniel Junior. Natanong mo, nasabi ba sa iyo, bakit Junior, bakit Daniel ang pangalan mo? Yeah. Nasabi ba sa iyo kung bakit Daniel? Bakit daw? Saan galing yung Daniel? Mamimilipit tayo ng todo dito, di ba? Sige, mamaya tanong mo sa papa mo ha kung bakit Daniel ang ipinangalan sa iyo, ha? Sige, tingnan natin. Aha. Brad, ano pangalan mo, Brad? Ryan po. Ryan. Kompletong pangalan yan o Ryan? Ano ang tawag sa iyo? Ray. Ray. Ray lang. Bakit daw Ryan ang ipinangalan sa iyo? Pinangalan po kay Ryan Kayabyab. Ryan Kayabyab. So, fan ni Ryan Kayabyab. No, panahon yun, meron tayong Ryan musikahan. 90s at pinanganak ka doon. Nung kinakanta yung Paraiso. Kaya Ryan ang iyong pangalan, no? Sige, Brad. Sino pa natin? Yan, ate. Yan. Tayo ka nga, ate. Ano ang pangalan ng batang yan? Jewel Denise po. Jewel Denise. Saan nanggaling ang Jewel Denise? Yung Jewel po kasi, mahalaga kasi ang laki ng agwat niya sa bunso ko. Kumbaga panlasta po siya, kaya importante po. Yung Denise po, pamukha po niya kasi papa niya. Denise yung pangalan ng papa niya. Okay. So, siya ngayon ang bunso. Ilan na ang anak mo? 5 po. 5. 5. So, ito yung last at pinakamahalaga. 11 years. Yung agwat po nila nung pang-apat po. 5 ang anak mo, 11 years ang agwat. Parang bata ka pa, no? Yung 4 po kasi sunod-sunod. Tapos, ito po, kumbaga, may parang nag-pills po ako na dahil nakunan po ako sa panlima. Yun, naging 11 po yung agwat. Okay. So, kaya napakahalaga ng pangalang Jewel, tapos Denise, dahil ang pangalan ng tatay ay Dennis. Yan. Sino pa ba dito? Brad, anong pangalan mo, Brad? Jordan po. Jordan. Alam niyo na kung bakit Jordan. Bakit daw Jordan pinangalan sa iyo ng papa mo? Ano po, yung papanganak daw po kasi ako nagbabasketball po daw yung papa ko. Ano daw? Nagbabasketball po yung papa ko nung nagbabasket. Nung ipapanganak ka na, ang papa mo nasa court, nagbabasketball. Okay, yun ang sabi, di ba, no? Kaya, anong pangalan ang nagbabangalan? Jordan. Yan, so, naalala niya lagi ay si Michael Jordan, ang legendary basketball player. Okay, sino pa? Ikaw, kuya. Yan. Sinong tatay mo? Joma Basilio po. Saan si tatay mo? Nasa bahay po namin. Bakit mag-isa ka lang dito? Anong pangalan? George Carlay J. Basilio po. George Carline. Ang yaman? Carline. George. Bakit daw George pinangalan? Bakit George Carline? Dalawang pangalan, di ba? Tapos ano ang tawag sa'yo?
Gio po. Gio, George Carline. And then ang palayo mo, Gio. So bakit daw? Nakwento ba sa'yo bakit George Carline? Hindi po. Mamaya pag uwi mo, gisingin mo yung daddy mo, ha? Tanong mo kung bakit George ang pangalan. Di natin alam kung sinong nag-i-inspire sa kanya para bigyan ka ng pangalang George, ha? Itatanong mo yan, ha? Pati sa mama mo, itanong mo sa kanya, ha? Tulog ba sila? Buti ka pa gising na, no? Sige, oh. Sino pa ba dito? Ikaw, ate. Yan. Anong pangalan natin? Marlene Actividad po. Marlene. Marlene. Bakit Marlene? Sinunod po sa pangalan ng mama ko. Ang pangalan ng mama mo, Maria. Marila. Maria Lynn. Maria Lynn. Tapos ikaw naging Marlene. Isinunod lang sa pangalan ng nanay mo kasi kamukha mo daw yung nanay mo. Well, sige. Sino pa dito? Sige nga ito. Ikaw, Brad. Ha? Walang pangalan? Bibigyan kita ng pangalan. Ha? Sige, Brad. Mark Luis po. Mark Luis. Bakit daw Mark Luis? Saan galing ang Mark Luis? Hindi naman po sa akin nabanggit kung saan po nanggaling. Pero sa magkakapatid po kasi, puro Mark po kami. Lahat ng magkakapatid, Mark. May Mark sa una. Tapos, yan na, Luis. So yung Luis, kanino galing yung Luis? Hindi ko po alam. Hindi rin alam. Sige, Brad. Bakit ang mga magulang ngayon, kung ano-anong pangalan ang binibigay, o kaya pag nagbigay naman ng pangalan, hindi ikinikwento sa kanilang mga anak kung ano ang pinanggalingan. Kasi lahat tayo may kwento. Kahit mismong pangalan natin may kwento. Pangalan pa lang yan, may kwento na. At ang mahirap kasi minsan may pangalan tayo, pero hindi tayo tinatawag sa ating pangalan. Kasi yun yung identity natin, yun yung pagkakakilanlan natin. Mahalaga ang pangalan. Kaya nga, sa mismong pangalan pa lang, nagkakaroon na ng komplikasyon ang pag-uugali ng isang tao kasi nga hindi malinaw sino ba siya, ano ang role niya sa mundong ito. Kaya nga si Juan ang ipinangalan sa ng magulang niya kasi nga ang Juan ay mapagpala ang Diyos. At sa tuwing tatawagin niya si Juan o tatawagin ng tao si Juan, lagi itong magpapaalala ng kabutihan ng Diyos. Lahat tayo dito ipinanganak dahil sa kabutihan ng Diyos. At kapag tinatawag natin ang isa't isa, tinatawag ninyo ang inyong mga anak, ang maaalala ninyo ay Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pagpapala ka. Ang hirap intindihin. Parang ang hirap tanggapin na ito, pagpapala ito. Kasi nga, pangalan pa lang, ayaw mo nang i-acknowledge. Anong tinatawag niyo sa mga bata? May pangalan naman, pero tatawagin ninyong ulikba. Tatawagin ninyong nognog. Tatawagin ninyong unano. Tatawagin ninyong sipang, simang, dahil lagi nakasimangot. Baby pa lang nakasimangot na. Naalala niyo ba kung anong mga tawag sa inyo? Diba? Pero although dati naman talagang kahit tawagin kang ulikba, okay lang, no? Pero ngayon pag tinawag mo ang mga batang ganyan, saan mauuwi? Depression. Kaya nga pangalan pa lang, kailangan matatag na. Noong mga sinaunang panahon, ang simbahan natin, hindi ka pwedeng binyagan kung hindi maayos ang pangalan ng bata. Ngayon, papangalanan mo kung sino yung idolo mo, kung ano yung pangarap mo, yun ang ipapangalan mo sa bata. Papangalan dahil sikat na sikat si Tanggol, papangalan ng Tanggol. O kaya pag lumaki, sino ba si Tanggol? Ayun, hindi mamatay-matay sa pakikipagbarilan.
Kasi di ba, kung ano yung pangalan, kaya nga tinatanong, alam mo ba kung saan galing? O alam mo, si Jordan, ine-expect ng tatay mo, magaling kang mag-basketball. Di ba? O saan tayo pupulutin yan kung mismo ang pangalan natin, hindi natin mapangatawanan? Kasi dati dapat ang pangalan, pangalan kasunod sa mga santo, mga banal, para nang sa ganon, bakit ito po ang aking pangalan? Ipinangalan kita sa isang santo, sa isang banal, para nang sa ganon, may susundan kang buhay na po pwede mong maisabuhay pagtanda mo. Kaya paalala lang ha, sa mga magkakaanak pa lang dito ha, sa pagpili ng pangalan, ayus-ayusin niyo naman ha. Huwag naman kung ano-ano, minsan pinapangalan. Dinidiscourage ko nga kayong ipangalan sa mga asawa ninyo eh. Huwag niyo ipapangalan sa asawa ninyo, o sa lalaki man o sa babae. Kasi pag nag-away kayong dalawa, pag tinatawag mo yung anak mo sa pangalan ng iyong asawa, parang anong kasalanan ng bata? Ba't galit na galit ka sa kanya? Pero 'di ba? Ano ang kwento? Dati pinangalan mo kasi gusto mong maalala yung pagmamahalan ninyo. Ay ngayon, ano na nangyayari? Ang naalala mo yung kasamaang ugali ng asawa mo. So isipin ng mabuti ang pangalan. Mahalaga ang pangalan. Kaya nga, di ba, kung babalikan ninyo sa ating kwento, pang-8 araw na tayo dito, di ba? Uy, kapit, may isa pa, bumabagsak na. Noong unang araw, di ba, ang pinakilala si Juan Bautista. At anong naging role ni Juan Bautista? Tagapagpahayag ng katotohanan. Yun ang nakalakip sa kanyang pagkatao, sa kanyang pangalan. Pangalan lang po ha. Kasi hindi na natin sinusunod yung apelyido. Kasi tandaan nyo, sabi rin ni Kristo, nakasulat na sa aklat, no, doon sa kalangitan, ang bawat pangalan natin. So kung anong binigay na pangalan sa iyo, yon ang nakasulat sa langit, yung pangalan. Kaya ayusin nyo naman. Baka mamaya pagbuklat ni San Pedro doon sa langit, may nakalagay Mitsubishi. Ano to, may kotse dito? Kasi yun yung pangarap ng magulang, kotse. Pangarap ng magulang magkaroon ng kondo. Kaya ang pangalan niya, kondo. Paano mangyayari sa atin yan, ha? Pero panghawakan ang pangalan dahil yan ang dignidad natin, yung totoong pangalan, ha? Yung totoong pangalan. Huwag yung pinalayo sa iyo at huwag yung pinantokso sa iyo. Mahalin mo, yakapin mo ang pangalan na yan dahil yan ang laging magpapaalala na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen?